Tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoong. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. So, batiin natin yung ating katabi. Pasalamat tayo, buhay tayo. Yan. Alam niyo kung bakit? Kasi di ba ngayon may mga namamatay kahit na yung sanggol at matatanda sa heat stroke. Di ba? So, marami tayong pinuproblema sa buhay, sa pamilya, pati pa naman klima, no? Pinuproblema natin. Kaya iba kung ano na yung mga ginagawa, lalo na sa gabi, no? Paypay dito, paypay doon, para lang mapreskuhan. Isa sa mga nakita ni Jesus sa kanyang mga alagad nung pagkatapos siya ay, nang siya ay pako sa krus at mamatay, no? Takot. Nagtago silang lahat.
Kaya ang message ni Jesus, itong panahon ng pagkabuhay, unang-una yung peace, no? Kapayapaan. Kasi nga, tayo rin, no? Kailangan natin ng kapayapaan sa mga problemang dinaranas natin sa buhay. Tapos sabi, huwag matakot. Ngayon naman, yung sabi, mag-ibigan kayo. Yan yung continuation ng nakaraan ding linggo, magmahalan kayo. Pag sinabi mo pag-ibig, love, sa atin malalim ang kahulugan ng pag-ibig, no? Pagmamahal, yan, no? Sa English, only love. Yung iba naman na like, iba yung like. You like a person, pero hindi mo siya love. Pag sinabing pag-ibig, merong pag-ibig na malalim, di ba? Iba-ibang klase ng pag-ibig. Pero dapat tayong lahat ay nakaka-relate sa pag-ibig. Bakit? Kasi nagmula yan doon sa ating pamilya. Pero hindi lahat maaring makarelate sa sinasabi ko or baka nga iba yung sa kanyang paglaki, hindi siya naturuan magmahal. No? Parang sasabihin niyo, si Father baka naman may mga hugot. Hindi, pag sinabi mong pagmamahal, kanya-kanyang usap yan. Kanya-kanyang diskusyon yan. Kasi dapat nagmula yan sa iyong pamilya. Kasi kung wala yan sa pamilya mo, maghanap ka sa kaibigan. Diba? Sino ba yung mga kaibigan mo sa buhay? Diba? Isa ring sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, itinuturing ko kayong mga kaibigan. Diba? Yung sa word na pag-ibig, diba? Yung merong ibig, salitang root word. Sa kaibigan, kaibig. Diba? Meron ding ibig. Ibig sabihin, in any relationship, no, yung pagiging friends or friendship is the foundation of any relationship. Kahit na sa pamilya, dapat friends ang mga magulang at ang mga bata. Pag yung level na nanay sa anak lang o tatay sa anak, parang masyadong malayo. Pero pag nakabuo ng friendship, ang gandang bonding. Di ba? May bonding kayo sa family. Ganun din sa opisina, sa trabaho, meron din kayong bonding. Pero sabi, meron doon 3 uri ng kaibigan. Yung the true friends. Sabi, meron tinatawag na a minute friend. Parang 1 minuto mo lang siyang magiging kaibigan. Pag sabi ng hello, hi, so sabi mo, ay kaibigan ko yan. Pero hindi na kayo mag-uusap. 1 minuto lang kayong magbabati sa bawat isa. No? Yan tinatawag. Pero yung malalim na relasyon, wala pa doon. Merong tinatawag naman a day's friend. 1 araw mong makakasama marahil sa trabaho, sa school. So, sinasabi mong kaibigan mo ito. So, maaaring nakapag-usap kayo sa buong araw, pero natatapos yun sa 1 araw. So, maaaring another day will come to talk about your relationship o pagiging magkaibigan. At meron din yung lifetime friend. Meron ba kayong lifetime friend? Kahit na hindi kayo nagkikita, o sabi natin ng habang buhay kayong magkaibigan. Yes, meron. Meron din marahil. So, alin dito yung sinasabi ni Jesus na tinuturing tayong kaibigan? Not a slave, hindi na Panginoon at isang alipin. Di ba? Parang inaangat ng Diyos yung kanyang relasyon sa atin. Hindi tayo binababa, hindi tayo tinuturing na isang alipin. Ganun din sa ating buhay, no? Lalo na ang may pamilya, dapat daw ang asawa mo ay kaibigan mo. Hindi lang asawa. Ano ba sabi ni Sharon Cuneta? I'm just your wife. No? Hindi siya tinuring na kaibigan. No? Kasama lamang sa bahay, kasambahay. Pero ang Diyos,
sabi ko nga kanina, inaangat tayo. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi natin makikita doon sa pagmamahal na o pag-ibig na meron tayo sa buhay natin. Mas mataas na level yung ating pagmamahal sa Diyos. Sabi nga, dapat yan ang una, love God above all. Di ba? Secondary na yung mga mahal natin sa buhay. Bakit? Hindi naman selfish ang Diyos. Ang pagmamahal nga ng Diyos ay selfless. Hindi sakim. Hindi nananakal. No? Hindi nag-i-insist ng anumang kapalit. No? Sabi nga, ang pag-aalay ng isang buhay para sa kanyang kaibigan ay napakadakila. Tayo, siguro, sa ating family, we are ready to sacrifice to see our family happy. Lahat tayo, mayroon tayong gusto na ganyan. Pero God is reminding us, especially in the gospel today, to love one another. Ikaw man ay tatay o nanay o magulang ka, dapat yung pagmamahal mo, sabi nga, pantay-pantay, lalo na sa mga anak. Pero hindi natin maalis, merong pet ang mga magulang, lalo na yung mabait. Di ba? Hindi natin maalis yan. Meron ding black sheep sa family. Puro na lang konsumisyon ang binibigay ng anak sa kanyang magulang. But still, you are ready and willing to accept this person, yung anak ninyo na suwail marahil o tinatawag natin black sheep. Kasi ganun daw eh. No? Magulang ka, kahit anong ginawa ng anak mo, magulang ka pa rin. But siyempre hindi mo aayunan kung masama ang ginagawa. Sabi nga may mga magulang na kahit nakasamaan tinatanggap, no. Di ba? Selfish yan, selfish love. Pero sinasabi sa atin, no, ang halimbawa ng pagmamahal ni Jesus sa Diyos, unselfish love, na you can are ready to offer, no? Palagi kong sinasabi pag ako'y nagkakasal, no, lalo na sa amin sa Intramuros sa San Agustin, lagi kong sinasabi, the foundation of the relationship of husband and wife is love. Pwede rin yung magkaibigan, no? It's a different kind of love. Kung babae, lalaki, pwedeng ma-develop into that relationship na pwedeng mahantong sa marriage. Pero hindi lahat ganun, no? So, ano yung hinihiling sa atin ng Diyos? To love one another. Even your enemies. Di ba? Meron yan. Bakit, Father, mamahalin ko yung kaaway ko? Ay baka pagkakaharap ko, sinakal ko na yan. Baka sinaksak ko na yan. No? So God is forgiving. God is merciful. Pag titingin tayo sa isang tao, we should look not through our own eyes, but through the eyes of God. Pag tumingin ang Diyos sa isang tao, hindi niya tinitingnan ito na isang kaaway. Kaya nga sinabi niya dito sa ating ebanghelyo, I treat you as friends. No? Mga kaibigan ko kayo, hindi kaaway. Pero tayo, ang tao ay mapagtanim ng galit. No? Totoo, nasasaktan tayo. Pero yung galit na yan, hindi dapat mabuo. Hindi dapat magtagal. So, even Jesus was angry, no? Especially in the temple. Pinakita niya, nagalit siya. Pero hindi siya nanakit ng tao. He overturned the table, tinumba niya yung mga mesa, at meron siyang pamalo, pero hindi niya sinaktan ang tao. Pinakita niya, galit siya. Minsan, tayo, di ba, ayaw nating ipakitang yung galit natin sa ibang tao. Yung iba naman, sobrang magalit. Galit sa isang tao, galit sa lahat. No? Parang
Ano bang nangyayari sa taong ito? Sabi natin, he or she is out of his or her mind. Nawawala sa sarili. Di ba yung mga nakakapatay? Di ba? Ang sagot lagi, nagdilim po ang aking paningin. Siguro ngayon, maliwanag ang paningin niyo na puspus kayo ng Espiritu. Nandito kayo sa simbahan, lalong guided kayo. Pag uwi nyo, you should bring this love, this Spirit to your family. Di ba? Minsan, gagaling sa simbahan, ay kung ano-ano ang pinagsasabi. No? Yan mga minsan, hindi na iwan, no? Sa simbahan, yung hinanakit. You should offer this negative feelings to God. Kung meron kayong nafe-feel, sikreto yan, isang bagay, maring ginagawa nyo na. Pag meron kayong galit na lalo na galing sa bahay, iwan nyo dito. Ba't huwag nyo akong pagalitan, ano? Hindi ibig sabihin, dalhin nyo dito, ang pare ang papagalitan nyo. Hindi. Ibig sabihin, iwanan dito, ibig sabihin, kalimutan na. No? Iwanan dito sa simbahan, i-offer nyo sa Diyos na ang galit niyan ay mapalitan ng pag-ibig. Amen? Yan sometimes ang secret na ginagawa ng ibang tao. Ako nagawa ko na rin, kaya sinasabi ko sa inyo, if you have done this, so alam nyo na, hindi ko na kailangang i-explain. No explanation. Ang barangay ang mag-i-explain. No? O si Father ang mag-i-explain dito. No, there's no need to explain if you feel something good, something happy, na naramdaman nyo, di yan may pagpapalit sa ibang mga bagay. So, paalala sa atin na wag tayong maging selfish kasi nga, hindi lang yung ibigin natin yung gusto nating ibigin. No? Sa social media, pag gusto mo, like. No? Pero hindi ibig sabihin na gusto mo yung taon na yon, mahal mo na yung taong yon, iba na yun, ha? Ibang usapan na. But when Jesus, probably like us, hindi lang tayo nilike ng Diyos. God loved us very much. So ayaw tayong mapariwara, ayaw tayong mapunta sa masama. But sometimes we choose evil. Diba? Sabi, we have the parang freedom to choose good and evil. Alam natin yun, pero pinipili pa rin ang masama. Bakit? Yun ang gusto niya. Yun ang maaaring nakakapagpasaya, gumawa ng masama. Pero sabi nga sa ating sosyedad, sa ating lipunan, kapag gumawa ka ng masama, nakatatak na yun. Gumawa ka ng mabuti, minsan hindi pa napapansin. Ang pumapansin yan ay ang Diyos. Amen? Kaya huwag kang magreklamo. Kung nakagawa ka ng kabutihan, kahit na maliit yan, no? Pasalamat ka sa Diyos kasi alam mo pa na gumawa ng mabuti at sumusunod ka sa Diyos. Yan ang pinagpapala. Sabi nga nating lahat, pinagpapala ako ng Diyos. Di ba parang hindi lang ikaw ang masasiyahan sa sinabi mo, pati yung mga nakakarinig, matutuwa, pero dapat makita sa atin. Pinagpala ka ng Diyos pero you are not willing to share to other people your blessings. Kaya nga ibang nagbibigay, lalo na sa simbahan, ayaw ipaano yung pangalan. No? Father, sharing ko ito sa simbahan dahil sa natanggap kong biyaya mula sa Diyos. Yung iba nga pinapangalandakan yung pangalan. Pero depende yon sa intention. Let us purify our intentions. Kasi kung ang intention mo ay tumulong sa kapwa, no? Alam mo na kung anong dapat mong gawin. Pero doon sa ating mga kaibigan o kaibigan, no? Sinasabing ipagpatuloy natin yung pagmamahal na yan based on the love of Jesus to His Father. So sana makita natin yan in every day na gumagawa tayo, nabubuhay tayo, sana makita natin yung, especially yung mga taong nangangailangan ng pagmamahal, na kulang sila dahil hindi sa kanila naibigay ng kanilang pamilya o even ng kanilang kaibigan. Kaya humahanap sila kung sino ang makakapagbigay sa kanila ng tamang pagmamahal.
But sometimes sila pa ang inaabuso o nagiging biktima, no, ng mga maling bagay dahil sila ay walang muwang, walang karanasan na gusto ay laging bukas, no, sa pagmamahal kasi yun ang gusto nilang tanggapin. Sana tayo maging bukas din tayo, no, sa pagmamahal at magbigay tayo kasi kapag hindi ka bukas, hindi ka rin pwedeng magbigay ng pagmamahal sa ibang tao. Sana lagi tayong basbasan ng Diyos para may pagpatuloy natin yung misyon, hindi lamang ng mga alagad ni Jesus. Pari tayo na alagad niya sa panahon ngayon ay mapagpatuloy natin ang kanyang utos na magmahalan tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.